Shoutout kay Jason Mendoza, Katsakino Dukusin at sa iba pa nating tagapakinig. At ngayon ang balita natin. Ngayong tapos na ang PBA Finals, nakafocus na ang SMC dito sa mga trades nila. At maski na itong MVP group at mukhang itong MVP, itong TNT ay payag nang i-trade dito si Mikey Williams sa Barangay Ginebra kapalit ni Maverick Hanmisi. Nakita ng TNT kung anong ginawa ng Meralco. At syempre ayaw ng TNT na maisahan sila ng Meralco dahil TNT ang flagship team ng MVP group. Hindi yan syempre pahuhuli dahil syempre nakakahiya yun. So sa ngayon mukhang ready na ang TNT na kunin itong si Maverick Hanmisi kapalit ni Mikey Williams. Kung titignan daw sa atin kung talent for talent baka medyo lamang itong si Mikey Williams. Pero win-win ito para sa TNT dahil hindi naman nila nagagamit si Mikey Williams ngayon. So parang magkakaroon sila ng bagong player, ito si Maverick Hanmisi, nang walang kapalit dahil hindi naman naglalaro sa kanila si Mikey. At alam natin, ito si Maverick, magandang complementary player yan dahil compare dito sa Ginebra, hindi kinakailangan umiscore ng napakaraming puntos ni Maverick dito sa TNT dahil nandyan si RR, Pugoy at si Calvin Oftana. Sa panig naman ng Ginebra, kung meron kang Mikey Williams, napakahusay niyan pagdating dito sa alam natin na scoring. At magiging magandang compliment yan. Isipin mo, kung meron kang Mikey Williams, Christian Standhardinger at Jamie Malonzo. So napakalakas ng starting 5 ni Coach Tim Cone kung sakasakali. At kapag yan nangyari, masasabi natin na magiging isa na dito sa talagang powerhouse team sa Ginebra. Powerhouse na talaga sila ngayon, pero super powerhouse yan kapag nakuha pa nila itong si Mikey Williams. Kaya sa ngayon makikita natin na itong Barangay Ginebra at TNT, pareho na magkakaroon yan ng adjustment sa darating na season. At itong pag-trade kay Mikey Williams sa Barangay Ginebra, iyan ang sa tingin ko ang malaking may itulong sa parehong koponan. Nakabunton ang sisi ng mga fans ng SMB dito kay George Gallant at kay L. Francis Chua sa pagkatalo nila sa Meralco Bolts. Pero at sa tingin ko hindi kaagad-agad papalitan itong si George Gallant, although hindi natin masasabi kung matindi pressure baka si Bakin agad yan. So, kapag nangyari yan, ang isa pang titignan ngayon ay kung sino mga players ang kukunin ng San Miguel Beer. Obviously, kinakailangan nila ng isang big man na maging backup kay Junmar. Napaka-evident dito sa serye na to na kapag umuupo si Junmar, biglang nagko-collapse ang SMB. So, kinakailangan nila ng isa pang center talaga. At sa tingin ko, pwede nila makuha dyan itong si Kmar Carino ng Terra Firma Jeep. Ito ay isang defensive player na magagamit nila sa loob. Or kung hindi naman itong si Carino, pwede itong si Isaac Go ng Terra Firma Jeep din. O kaya itong si Xavier Lucero or itong si William Navarro ng Northport Batang Pier. Ang maliwanag dito ang San Miguel kinakailangan ng center. Kung talagang gusto nila yung traditional na center pa rin, subukan nila na i-buy out yung kontrata nitong si Greg Slaughter mula dyan sa MPBL para magamit nila. Kung sakasakali na makuha nila si Slaughter kahit matanda na to, at least makakapagbigay yan ng pahinga dito kay Junmar Fajardo. Pero si Slaughter na mismo nagsabi ayaw na niyang bumalik sa PBA. So medyo malabo yan. Ang isa pang pwedeng gawin ng SMB ay gamitin pa rin si Tautuwa sa center. Pero kumuha ng power forward katulad ni Troy Rosario. Ito si Vic Manuel pwede nang i-trade yan. Plus nakita natin hindi consistent talaga ang laro ni Simon Enciso kahit maganda ginanlaro niya o playmaking dito sa Game 6, yun nga lang hindi siya maka-score. Si Chris Ross hindi rin maka-score. Ito si CJ Perez, ang laki ng struggle niya dito. Pero hindi yan siguro iti-trade ng San Miguel unless si Robert Bolick ang kapalit. Kaya sa tingin ko, napakaraming adjustment na dapat gawin ng SMB.